Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Johnny Larita. Ang sabi niya, "Boss, ano ba dahilan bakit minsan hindi umiikot ang bola sa 357? Kailangan ikutin o alugin para magtapat ang baril sa bola?" So parang ito ay paltik, tika-tika, pero bibigyan natin ng kasagutan yan. At bago yan natin sagutin ay gusto ko lang munang magpasalamat sa lahat ng mga nagtataguy o nanonood ng ating YouTube channel at yung mga nag-subscribe. Maraming salamat sa inyong pag-share at sa mga ganda ninyong comment. Diyan tayo kumukuha ng ating content sa inyong mga katanungan. At maraming salamat lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong kayo sa ating revenue at ang ating kinikita sa YouTube channel ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na mga anak ng single parent. Okay, maraming salamat sa mga nagpadala sa ating GCash number. Yan ay nagamit sa pambaon ng mga bata. Pero sa ngayon ang ating YouTube channel, ang ating GCash number ay nagka-problema. Kaya yung ibang ninyong padala hindi pumasok. Ngayong June pa, maayos yan. So, kay Kamang Hamaising, maraming salamat sa iyong pangako na ikay magpapadala. Sa June, maayos na yung ating GCash number. Okay, at lalo tigit pasasalamatan ko yung mga nagpadala sa ating premiere videos, si Noli Peace America at si Jubil Platon. Yung mga pinadala ninyo ay bibili natin ng school supplies ngayon darating na pasukan. Sana marami pa ang tumulong sa ating mga beneficiaries. Ang kita ko dito sa aming kumpanya bilang isang firearms instructor, gunsmith, ay sapat naman sa aking pamilya. At wala na rin tayong pinapag-aral dahil tayo ay 20 years na nagtrabaho dito sa aming kumpanya bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Okay, ngayon ay bibigyan natin ng kasagutan ang katanungan ni Johnny Larita. Ano daw ang dahilan? Minsan umiikot ang bola o minsan hindi. Minsan umiikot, minsan hindi. 357. Kailangan ikutin o alugin para itapat ang baril sa bola. Okay. So ito ay actually a disclaimer sa may mga paltik na baril. Ito ay sakit ng may mga paltik na baril. Kung ito ay paltik na baril, ito ay hindi ninyo mapapatino, believe me. Okay, so anyway, bibigyan din natin yan ng kasagutan. At gusto ko lang paalala sa inyo na itong mga ganitong problema ay marami na tayong videos. Ang problema lang ay hindi ninyo pinapanood yung mga previous videos natin. Kung kayo may problema sa revolver, panoorin ninyo lahat ang problema ang mga upload ko sa revolver at masosolve ang problem ninyo. So yung iba naman, itatanong pa sa akin kung anong episode yung na yon, ay sa dami na po ng ating mga videos, hindi ko na po maasikaso na hanapin pa yan at para ipid sa inyo. Kayo na po maghanap ng mga videos ko at inyong panoorin. Ang suggest ko nga sa inyo, kung revolver ang problema, lahat ng problema ng revolver, panoorin ninyo at magiging matalino pa kayo sa akin dahil nandun na lahat. Pero dahil yan na itinanong, at para hindi na rin ako maghanap ng mga videos na luma, ay sasagutin ko na ulit yan. Okay, so meron tayo dito mga revolver. At papakita ko lamang sa inyo ang mga nagiging problema. So magbubukas tayo ng isang revolver dito para mas malinaw sa lahat. At yung mga luma nating mga videos, mas mga kompleto yun, mas marami pang mga paliwanag doon.
lahat na yata ng problema sa revolver ay nagawan ko na ng videos. Lahat na ng problema sa ano. Kaya dapat hindi na ito tinatanong. Okay, so unang-una ninyong gagawin. Ang sabi ay kinakailangan pang alugin. Okay. Tingnan ninyo kung yung firing pin nito ay nakalabas pagka hindi naka-press ang trigger. Tingnan ninyo. Pag yan kasi ay nakalabas, ibig sabihin yan, walang rebound spring o walang safety block. Yan, mga paltik, walang safety block. At wala ring return spring. So, kaya minsan kakalugin mo, sabi kinakalog daw eh. Pag kinakalog mo kasi minsan, aatras yung firing pin para umikot. Kasi kung nakaputrod dyan yung firing pin, ay ang mangyayari dyan ay ano, sasabit sa ano, sasabit doon sa head, doon sa ano, sa puwet ng basyo. Sasabit dito yung firing pin, sasabit dito. So, mahirap talagang ikutin. Kailangan ikutin mo pa ng kamay para para umatras yung firing pin o di kaya kakalugin mo. So, yan ang isang ano. Ganito mo malalaman yan. Ako may videos na nito kung bakit umaatras yan. Panoorin na lamang ninyo. So, ganito rin, ganito yan oh. Ito isa. Papakita ko sa inyo. Inalsan ko na ng bula. So, para natin yan makalabit. Kasi ang mga original, hindi ninyo makakalabit yan pagka walang bula. So, i-atras lang ninyo to. Tapos, kakalabitin ninyo. Ayan. Pag kinalabit ninyo yan, makikita ninyo yung firing pin. Ayun, oh. Ayun, yung firing pin nakalabas. Pero once na inalis ninyo yung trigger finger ninyo, yan ay aatras. Pag masdan ninyo to, yun, yung firing pin na yun. Yun, tatapat ko dito. Mas malinaw. Yan. Pag inalis ko yung aking trigger finger, aatras yan. Yun, nawala. At umatras din ng konti to. So, may videos na tayo niyan kung bakit yan ay nagkakaganyan. Panoorin ninyo. Dahil kung yan ay hindi umaatras, sasabit yang inyong firing pin sa bula. Kinakailangan umatras yan. Panoorin na lang ninyo yung videos kung bakit nagkakaganon. So, ang isa pa, bakit minsan na hindi umaano yan? Dapat ito naman, dapat naman itong hand, ang tawag ng iba dito ay toser, ito. Yan ay umaangat pagka kinakalabit. Ayan, umaangat to. Yan ang nagpapaikot. Yan ang nagpapaikot. Kung yan ay walang spring, kasi yung mga paltik, yung spring niya dito nakatutok eh. Yan, may mga videos na rin ako niyan. Hindi ko napapaliwanag kung ano yung itsura ng mga paltik. Panoorin na lang ninyo. Kinakailangan yan ay kumbaga yan ay bumabalik yan. Pagka yan ay inano mo, bumabalik yan. O yan o, bumabalik. Kasi pagka yan ay kinalabit mo at ito'y umaatras, ay ang mangyayari niyan, hindi niya maano itong ratchet. Ang tawag naman ng iba dito, bulaklak. Yan. Yan, ito. Hindi niya masusundot ito. Hindi niya ito masusundot. Okay, may mga videos na rin ako niyan. Para mas maliwanag, panoorin ninyo kung bakit nagkakaganon. So, pagka yung hand niyan ay umaatras, kumakawang dito, ay hindi niya ngayon mapapaikot. Ang kalimitan niya, gusto pa ng baril, nakatungo eh. Para yung gravity ng hand ay nakatutok dito eh. Okay, pag nakatingala yung baril, yung hand niya kakawang dito. Okay. So, lalong hindi Kaya sabi ni Sir, pumuputok pagka nakatungo eh. Ayaw nang nakatingala eh. O, di padapain mo yung kalaban mo. So, ganun. Ang kalimitan po mga may ganitong sakit ay mga paltik. Disclaimer sa mga paltik. So, ayan. At kinakailangan, kung paano naman ginagawa yung hand na yan, may videos na rin tayo niyan. Sobra tayong haba. Kasi ang tinatanong mo kung anong mga dahilan eh. Itong hand na to. Ito yung toser o hand. Kinakailangan yan, may laban yan. Kumbaga lumalaban yan, bumabalik. Ayan bumabalik yan. Kasi kung hindi yan bumabalik at yan ay kumawang na ganyan, pag kinalabit mo yan, ay di yan ay kawang dito. Kaya hand ang tawag dyan eh. Di yan ay kawang dito.
Oh, okay. Kawang yan dito, hindi yan na hindi niya ito mapapaikot. So yun ang mga kalimitan na nagiging problema diyan. Kinakailangan yan nakatutok dito. At ang isa pang problema, pag itong ratchet na to ay nagka gas na o nabungi-bungi na yan, eh yun, may parte yan na hindi, kahit pa yung hand niya ay nakalapat, kung ito naman ang gastado na, ay ito naman ang hindi kakagat yung kanyang hand, yung kanyang tusher dito. Ayan, ito. Ayan o. Kung ilan ang butas niyan, yun din ang tinatamaan niyan. So, ayan naman, ito naman, ay nare-rebuild naman ito. Okay, tatanggalin ninyo yan, tatanggalin ninyo ito. May video na rin tayo niyan kung paano i-repair yan. May video na rin tayo niyan kung paano ito repair. So, hindi ko na papaulit-ulitin. Panoorin ninyo yung video kung paano ito ginagawa. So, ang tanong lang naman sa atin ay ano ang dahilan? Ano ang dahilan? Yan ang mga dahilan. Okay, ulitin ko. Ito ay gastado na. Panoorin ninyo yung videos ko kung paano ito ginagawa. Okay, may videos na tayo niyan. Ito, gastado na ito. Ibig sabihin, yung hand ay hindi na kumakagat dito. Hindi na kumakagat dito yung hand. Okay? So, yun ang nagiging problema. Tingnan natin kung meron tayo ditong piyesa niyan. Okay, wala. So, ang isa pa, pagka itong dulo ng hand na ito ay pudpud na, yung dulo na yun. O may videos na rin tayo niyan. Pagka yung dulo ng hand na yan ay pudpud na, ay hindi na rin kakagat pagka bumilog na yun. Yung dulo na yun, may parang tuka kasi yan eh. Hindi ko nakuha yung ating sample. So, may videos na rin tayo niyan. Yan, nare-rebuild yung dulo nun. Yung parang tuka, may parang tuka yan na ganun, yung gumaganon. So, yung pa rin ang isa. So, yan ang mga dahilan kung bakit minsan ay umiikot, minsan ay hindi. So, nare-rebuild din yan. Kung pinapanood lamang ninyo yung aking mga video, lahat yan, may mga videos na yan kung paano ito gawin, kung paano gawin yun. Ay, kasi kung isa-isa ko pang ipapaliwanag sa inyo, magkakadubli-dubli lamang yung ating videos. So, ang tinatanong lang naman ni Johnny Larita ay ano ang dahilan? Yan ang mga dahilan. Okay? Ito ay kumakalas. Yan, umaatras yan. Okay? At ang isa pa ay yung firing pin. Pagka hindi umaatras yung firing pin, ay yun, nakakameron din ng problema. So, ayan yung mga dahilan ng mga hindi pag-ikot ng bula. Ang isa pa, kung itong na to ay hindi lumulubog, ito, kinakailangan nito ay lumulubog pagka inyong kinakalabit, itong cylinder stop, pagka inyong kinakalabit ay lumulubog. Ayan. Pagka hindi kasi lumulubog yan, ay hindi mo mapapaikot yung bula kasi nakalak dito yan. O nakalak yan dito. Hindi mo mapapaikot yung bula kung kasi nakalak yan. Ang mangyayari niyan, kakalas lang yung kanyang hand, aatras lang yung kanyang hand. Ito, aatras lang yung hand niya kasi yung hand niyan, ayun yung hand niyan. Kinakailangan yan, konting galaw mo lang ng ng trigger, lulubog yan. Ibig sabihin yan, gagawin niyang free itong bula para umikot. So yung pang isang dahilan, may video na rin tayo niyan kung bakit yan ay lumulubog. Okay? So hindi ko na rin sa inyo ipapaliwanag yan. Panoorin na lamang ninyo yung mga videos ko. Kasi kung ipapaliwanag natin yan, kung ipapaliwanag natin lahat-lahat yan, aabutin tayo ng 2 oras, 3 oras. So, yun ang mga dahilan. Kaya nga yung mga dahilan na yan ay may mga videos na yan kung paano gawin. Okay, hindi naman kada tanong ninyo ay ipapaliwanag ko pa kung paano gawin. Meron na tayong videos niyan paano gawin yan at bakit yan ay nakakaganyan. So, yan ang mga dahilan. So, maraming dahilan. Isa ito, cylinder stop. Isa yung firing pin, hindi umatras. Isa itong kanyang bulaklak o kanyang ratchet. May mga tama na.
nare-rebuild naman yan. Marami akong videos niyan. At yung hand, paaring pudpud na. At maari din yung kanyang hand ito ay wala ng return spring, hindi lumalaban. So, pagka nakatingala na ganyan, dahil sa gravity, aatras yan. Okay, pag nakatungo, babalik yan dun. So, ito ang mga dahilan. Okay, sana maliwanag yan. Ang pinapayo ko lamang sa inyo, kung may mga problema yung mga baril ninyo, ay inyong tingnan yung ating mga videos, hanapin dun kung anong problema, panoorin ninyong mabuti, at kung meron kayong hindi na naunawaan doon sa videos, pwede kayong mag-follow up question. At napapansin ko yung mga regular natin na viewers, hindi na nagtatanong, nanonood na lang, nagko-comment na lang. Pero hindi na nagtatanong kasi nga alam nila yung ating mga videos kung nasaan at ano ang mga sagot. So ayan, at yung mga nagtatanong, ang hirap sagutin ng inyong mga tanong dahil kamukha nito, sinabi yung 357, hindi sinabi yung brand. Paano ko masasagot ng eksakto yan? Hindi naman pare-pareho ang design ng mga baril. Dapat sasabihin ninyo ang brand ng inyong baril. Okay? Kung maari pati model. Okay, maaring ito ay Paltic. Bakit walang brand at model yan? Okay, at yung mga magtatanong, medyo linaw-linawin naman ninyo yung yung inyong mga tanong. Ito naman si Ken Ross, ang sabi niya, hirap kang magpaliwanag, boss. Ay di ikaw ang magpaliwanag. Subukan kong ikaw naman ang magpaliwanag. Hindi ko alam sa iyo kung bakit sinabi mong hirap ako magpaliwanag. Mahirap talaga magpaliwanag. Kung sa hirap magpaliwanag, hindi basta-basta baril yan kung sa tingin mo ako nahirapan magpaliwanag, baka nahirapan ka namang umintindi. Kasi yung iba hindi naman nagrereklamo, ikaw lang nagreklamo na ganyan. Okay? So, kamukha nitong tanong ni EJ Cabalya, pwede ba lagyan ng pwede ba lagyan ng railing yung 1911? Ay meron na tayong videos niyan. Ay sabi sa akin, pwede bang gawa mo ng videos? May videos na nga ako niyan Papanoorin mo na nga lang. Hanapin mo na nga lang doon sa Hanapin mo yung pikatay ni rail. Pikatay ni rail ang tawag diyan Kung paano paggawa ng pikatay ni rail. So ayan. At marami pa ibang hindi ko masagot-sagot dito. Merong nagsasabi na, kaya sasagutin ko na lamang itong mamaya maglalive ako mamaya. At para yung mga tanong na ganyan kasi, yung mga short answers, ay para masagot naman natin. Kasi kala nung iba hindi ko pinapansin So yung ibang mga hindi ko nasasagot ang mga questions, ay sa live natin sasagutin. Mamaya maglalive ako. Para maunawaan ninyo lahat ang inyong mga katanungan. Baka sabihin ng iba, nang-iis na bakot. Namimili lang ako na sasagutin. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli natin videos. God bless us.